Ito guys, may gagawin tayong isang Poco F3. Ang problem nito ay deadbolt. So dito ay titest muna natin kung ano yung sira nya. So nagagamit tayo ng tester para malaman natin kung ang unit ay grounded o hindi ba grounded. So para malaman natin kaagad kung ano yung gagawin natin. Ito guys, test na natin. Ang gamit natin ay RE4 na tester. Ayan. Shorted yung sa display. Ayan. Shorted yan guys. So mangyari, power ko natin para malaman natin kung ano yung lumalabas. Ayan, white screen, nagkakaroon siya ng line. So ibig sabihin shorted yung CPU nito. Ang gagawin natin ay i-re-reball natin. Galing ito kay Boss Derek Bongado. So shout out sa inyo sir. Ito yung unit nyo, gagawin na natin. Ang una-una gagawin natin dito ay i-re-reball natin yung CPU dahil overheated na siya. Ang mangyayari, babakbakin natin guys, dahil yung display niya nagkakaroon siya ng power pero hindi nagcha-charge. Tapos yung display niya ay ang naka green line. So gagawin natin ay babakbakin natin yung CPU nito, tapos i-re-reball natin para bumalik yung normal na power niya at saka yung display. So totally meron naman siyang power, nga lang hindi nagcha-charge. So parang ganoon na rin siya guys, parang deadbolt na rin siya. Kasi walang charging na lumalabas. Merong lumalabas na display pero puro line lang, green line. Ayan, parang nagsasabog-sabog yung ano niya, sulat. So mangyayari ay babakbakin natin 'to. Ayan. Hindi tayo gumamit ng ng microscope camera. Ang ginamit natin ay cellphone lang. So sinubukan lang natin yung cellphone natin kung okay ba yung kuha niya para malaman natin kung malinaw. So ito ay sample lang naman to guys na kuha natin sa camera na ginamit natin. Yan. Yung gamit ko kasi na na microscope ay hindi natin sinubukan. Cellphone lang muna yung ginamit natin kung malinaw ba talaga yung kuha. So galing ito sa malayong lugar pa ito, Misamis Occidental. So shout out sa may-ari nito, kay Boss Derek. Ayan sir, ginagawa na natin. So ang ginawa natin ay ang CPU. Binakbak natin yung CPU dahil nahuli natin yung sira ay shorted na yung sa display. Kaya ang lumalabas, sabog-sabog yung display niya. Kaya walang ibang option dito kundi bakbakin yung pinaka-CPU. Ayan. Medyo matagal tayong hindi naka-upload guys, gawa ng sobrang busy talaga sa dami. Maraming ginagawa, grabe. Napakaraming ginagawa kaya hindi rin ako maka-upload dahil marami tayong tinatapos na mga unit. So wala akong kasama kasi guys, ako lang talaga mag-isa. Kaya pasensya na doon sa iba na nag-aantay na ngayon lang naka-upload tayo ng video. So marami tayong video na naka-record, nga lang hindi pa natin na-upload. So ito pa lang yung una nating upload dahil sinubukan ko lang yung gamit nating camera kung sa tingin ba natin ay malinaw. Ayan, at saka request ito na may-ari na videohan talaga para makita daw niya kung paano ginawa yung cellphone. Ang galing sa Miss Occidental. Ayan sir, shout out sa inyong lahat dyan. Shout out din sa mga masugid kong taga-subaybay, sa mga laging nanonood, sa mga kapwa ko technician. Ayan. So ang sira nito ay ang rumble yung display. Ayan. Wala talaga ibang option dito kundi bakbakin yung CPU. Yun lang talaga ang paraan niya para bumalik yung display. So totally yung iba kasi may mga ibang board, may mga display IC. Ito kasi nakarekta to sa CPU. So automatic na wala tayong ibang gagawin kundi bakbakin talaga siya. So ganun kasi kadalasan ngayon guys, yung mga bagong unit wala nang mga driver.
mga display IC, wala na siya, nakarekta na siya sa CPU. Yung mga gumagamit ng display IC, mga sinauna pa yun guys, mga sinaunang unit, mga Samsung, mga Vivo, yan, mga sinauna gumagamit talaga ng display IC. Pero yun ngayon kasi mga bago, halos kadalasan puro puro direct na sa CPU talaga. So pag nagkaroon ng error yung isa, automatic CPU na ang babaklasin. Pag di gumana yung wifi, minsan ganun din, Bluetooth ganun din, camera ganun din. So ganyan ang lumalabas lahat. So dati kasi may mga nakaseparate pa yung mga IC. Ngayon kasi yung mga Android ngayon, iba na guys, pinagsama-sama na nila. Kaya medyo technical din siya kasi nasa CPU. Kailangan pag binunot natin yung CPU, talagang doble ingat tayo para 100% na pag binalik natin ay gumagana pa yung unit. So ganun lang siya guys. Kaya kailangan maingat tayo. So ang ginamit ko ditong hangin ay ang hot air ay ang quick. Tapos 360 yung init, 23 ang hangin. So yun ang ginamit natin. Ayan. Maglilinis na tayo ng CPU para maribol natin agad. Ayan. Ayan. Medyo makunat lang tong banda rito kasi pag mga ganito guys, kailangan matyaga lang tayo maglinis. Yan, importante lang naman yung maglinis talaga na maayos para pag na-irable natin, maganda rin yung kababagsakan. Ayan. Kadalasan ng mga ganito, pag minsan nagsasabog-sabog yung lid, nagdidikit yung nakaraan. May tanggap ako guys na CPU, nag-overheat lang, nababad sa 4 na oras na laro. Pagbukas ko ng CPU, talaga yung lid nagdikit-dikit na. So pag ganun, talagang mahirap talaga pag na-overheat na kasi nalulusaw yung lid sa loob. Ang nangyayari, namamatay yung unit. Ang mahirap lang dun guys, maraming error pag nasunugan ka na ng circuit. Minsan maraming application na hindi na gumagana. Kung mabuhay man natin, may ibang application na hindi gumagana. So yun yung pinaka mahirap. Kasi yung mga na-encounter ko guys, na nagdikit-dikit na yung lid, minsan hindi gumagana yung camera, hindi gumagana yung wifi. So kahit anong rebol mo, paulit-ulit ka na ng rebol, the same lang ang lumalabas. So ibig sabihin, nagkaroon na ng sunog yun. Ayan. Kaya mangyari, pag mga ganito guys, matataas ang version, downgrade nyo kagad. Huwag nyo nang hayaan na mataas yung version para hindi masira yung unit. Kasi ang alam talaga ng iba, pag mataas ang version, lalong gumaganda. Pero hindi guys, ang nagkakaroon ng error, pag mataas ang version, lalong nagkakaroon ng error. So yung di kakayanin ng CPU, miinit na lang yung CPU hanggang sa mag-collapse na lang. So mangyayari, patay ulit yung unit. Sayang. Kaya payo ko lang talaga, pag mababa ang version, mas maganda. So tulad ng mga 13.01, maganda talaga yan guys. So kung mataas ang version mo, naka Hyper OS ka na, downgrade mo na para hindi na siya mag-overheat. Kasi kung hayaan mo lang siyang yun ang nakalapag, malaki ang chance na mamamatay ulit yung unit. So ito na guys, maglilinis na tayo. Yan, natapos na natin i-rebol yung dalawa. Yan. Lalagyan natin ng flux, saka natin initin para magpantay-pantay yung bilog niya. Ayan. Try natin ngayon na lilinisin lang natin para maganda talaga yung pagka gawa. Saka natin ilalapag malinis na malinis. Yan, konti na lang tapos ilapag na natin. Yung ginagamit ko na panglinis dito guys, yung Hudson Reducer pa rin yung gamit natin. Hindi lang tayo gumagamit na ibang panglinis dito.
So kung ano yung mga ginagamit natin, yun pa rin. So marami nagtatanong sa akin kung ano yung ginagamit ko. Hudson reducer lang. Hindi ako gumagamit ng ibang mga panglinis. Ayan. Konting flux lang lagay natin, tapos lapag na natin yung, ayan, may tumawag pa ang ingay. Ayan na guys, lalapag na natin. Ayan. Kunti lang yung ginamit natin flux para hindi gumalaw yung CPU. Ayan. So kailangan mapagana natin to guys, dahil yung na test natin kanina na buhay natin, pero nagkakaroon lang ng guhit-guhit yung CPU, ay yung display niya, pero yung LCD niya tingin ko okay yun walang problema. Palagay ko CPU lang talaga, dahil tinester natin grounded yung sa may display. So ibig sabihin baka nag-connect na siya sa loob, nagkaroon ng dikit-dikit, kaya nagkaroon siya ng short circuit. So sana mapagana natin guys, dahil kanina ayaw mag-display. Ayan, bagong revolve na to, dalawa magkapatong, CPU yung nauna, tapos RAM yung ibabaw. Ayan. So the same pa rin yung init na ginamit ko dito, yung 360 saka 23 na hangin, para mabilis natin mapakapit yung CPU. Ayan. So magalaw yung kamay ko guys, yan yung technique para hindi natin masira yung CPU. Ito na guys, malalaman na natin. So dito natin malaman kung magpapower ba talaga siya ng normal, magdi-display ba ng normal. Bang, ayun, nag-display. So natsambahan natin guys. Gumana siya, may power, pero antayin lang natin kung lalabas yung pinakamino. Ayun, naka hyper OS na pala to. So kailangan to i-downgrade kasi mataas na to guys Ayan. So kung bago ka sa channel ko, I hope na makatulong na naman tayo nyo guys. So palike na lang, pa-subscribe para lagi kayo ma-update sa mga bagong upload natin. So panibagong upload, sa tagal na halos mag-isang buwan hindi tayo naka-upload dahil marami tayong tinatapos. So tuloy-tuloy na ulit guys. See you in the next video ulit. Maraming salamat. Thank you.